Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke chapter 15 verses 28 hanggang 32. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan, ngunit sumagot siya. Pinaglilingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo ngunit nabuhay. Nawala ngunit muling natagpuan. When you are wrong about God, at today pag-usapan po natin yung malalim na leksyon nung kwento pong prodigal son. Actually, sa Bible po, makikita nyo sa verse 11, yung kwento pong ito ay pinangalanan ang kwento ng dalawang magkapatid. Unang-una, ano po ba ang makikita natin patungkol sa Diyos dito? Ano ba yung lesson na makikita natin patungkol sa Diyos? Maintindihan natin sa verse 12 na ang Diyos po ay loving at generous. Siguro parang bago sa inyo yun. Alam ko ang Diyos ay loving, pastor. Pero yung generous, parang ngayon ko lang narinig yan. Totoo po yun. Kasi hindi niya ipinagkait sa kanyang anak na humihingi ng mana, yung kanya pong kayamanan o ari-arian. At mapapansin nyo rin po sa verse 20 to 24, ang Diyos po natin, He is a forgiving and restoring God. Again, alam na natin yung salitang forgiving. Lagi natin naririnig yan, mapagpatawad ang Diyos. Pero yung restoring ay kadalasan hindi natin napapansin. Makikita po ninyo na yung pong ama rito sa kwento po ng prodigal son ay nirestore niya yung kanyang anak na nawala. Tinawag niya muling anak, at ipinamana sa kanya at ipinaranas sa kanya yung kanyang inheritance sa kabila ng kanyang nagawang pagkakamali sa buhay. Ngayon, ano pa yung obvious lesson na makikita natin patungkol naman doon sa prodigal son? Unang-una po makikita natin na sa pamamagitan po ng mga maling choices sa buhay, pwede nating ma-mismanage yung ating pong mga blessing na tinatanggap mula sa Diyos. At alam niyo po naman sa buhay na ito, ang Diyos talaga binibless tayo ng maraming bagay. Pero yung iba po, kadalasan po na mismanage po nila yung mga blessing na yan dahil po sa kanilang mga maling choices. At maraming tao nakakaranas ng miserable na buhay. Dahil sa kasalanan o sa mga maling choices na nagawa nila sa buhay. At yun po nangyari dito sa kwento po ng prodigal son. Another lesson na makikita natin dito, dahil sa kasalanan, yung dating anak ay naging alipin. At makikita po ninyo na naghirap siya sa buhay nung siya'y napalayo sa kanyang ama. Ngayon, merong isang importanteng lesson din na dapat maintindihan tayo rito, na makikita natin sa verse 19 hanggang 24. Dahil sa nagawang pagkakasala nitong prodigal son, iniisip niya na hindi na siya tatanggapin ng kanyang ama bilang isang anak. Pero dahil po ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at Diyos na nagre-restore, nagpapatawad, ibinalik yung kanyang status. Ibinalik siya sa kanyang original position, bilang anak. At ganun po ang Diyos, kaya maintindihan lamang sana ito ng maraming tao na nalayo sa Diyos. Ang Diyos interesado sa iyong pagbabalik at gusto kanyang ayusin, ibalik sa kalagayan bilang anak ng Diyos. Ngayon, ito po yung bottom line ng ating pag-aaral ngayon. Ano naman ang matututunan natin doon sa panganay na anak? Itong panganay na anak, hindi niya kilala yung kanyang ama na isang mapagmahal na ama. At marami sa atin ganun ang pagkakilala natin sa Diyos. Hindi natin nakikita ang Diyos na mapagmahal. Maraming tao ngayon nakikita nila ang Diyos na masyadong malupit, cruel, strict, disciplinarian.
At iba pa nga, iniisip nila galit na ang Diyos. Ano po. Pero dito nyo makikita sa kwento ng prodigal son, ano po, pinapakilala ang Diyos na mapagmahal. Ano po, mapagpatawad, mapag-restore. Ano po. Kaya mali yung pagkaunawa ng panganay na anak patungkol doon sa kanyang ama. Pangalawa, hindi niya alam na meron pala siyang inheritance. Ano po, nagulat siya nung sabihin ng kanyang ama na lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Ano po, samantalang ang tagal na niyang kasama yung kanyang ama. Ano po, at alam niyo po, meron pala siyang karapatan na ma-enjoy yung kanyang inheritance. Kaya lang hindi niya alam. Ngayon, when we are wrong about God, kadalasan hindi natin nai-enjoy yung ating Christian life. Ano po? Bakit po? Kasi hindi natin nai-enjoy yung ating inheritance. Ano po? Iniisip natin ang Diyos madamot. Ano po? Samantalang yung blessing pala ay naririyan lang sa ating mga buhay. Ano po? At isa pa mapapansin ninyo na pagka hindi nyo alam na ang inyong inheritance ay ibinigay na ng Diyos, para bagang sa inyo ang Christian life ay burdensome. Ano po, puro na lang paglilingkod, no? Katulad po nitong panganay na anak. Ano po, akala niya kasi napiplease niya yung tatay niya dahil siya ay naglilingkod. Ano po, minsan ganun din po yung idea natin ng Christianity, no? Walang enjoyment ng ating inheritance. Puro na lang tayo serve ng serve. Dapat po balanse. Ma-enjoy natin yung atin pong inheritance. Ano po, ang Christianity po hindi po burdensome yan. Ano po, hindi po mabigat na paglilingkod sa Diyos. Pinagpapala ka ng Diyos sa iyong paglilingkod at sa iyong pong kalagayan bilang anak ng Diyos. Pangatlo, makikita ninyo, no, mali po yung panganay na anak patungkol sa kanyang kapatid. Ano po? Kasi sa tingin niya siya yung mabait ano po? At akala niya nawiwin niya yung approval ng kanyang ama dahil siya ay mabait. Ano po? Hindi niya alam na ang Diyos kung magmahal pantay-pantay yan. Ano po? Lahat tayo nagkamali, nagkasala. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng tao na manunumbalik sa Kanya. Ano po? Kaya dito, minsan maraming Kristiyano, ano po, hindi nila naintindihan yung God's grace. Ano po? Madali silang mag-condemn ng tao, mag-judge ng ibang tao, at akala nila yung kanilang good works, yun ang kanilang ticket to heaven. Yun ang magiging paraan nila para sila ay tanggapin ng Ama. Ano po. Kaya maintindihan nyo sa Biblia, pinapahalagahan yung salitang grace. Ano po, kasi sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos, tayo po'y maliligtas. Sa pamamagitan po ng grace at yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay doon lamang tayo tinatanggap ng Diyos. Ano po, hindi dahil sa tayo maraming nagawang good works, ano po, o tayo'y naging mabuting anak katulad nitong panganay, ano po, maging yung mga makasalanan kung sila'y magsisisi, sila'y mahal na Diyos at tinatanggap ng Diyos bilang anak. Ngayon, ano po, mapapansin nyo, no, pagka mali yung pagkakilala mo sa Diyos, katulad nitong panganay na anak, nagselo siya sa kanyang kapatid. Ano po, kasi pinagpala pa rin ng tatay nila yung kapatid niya sa kabila ng nagawa nitong kasalanan. At alam niyo po, maraming taong ganyan. Ano po? Kaya sila critical or unloving sa ibang tao kasi akala nila ay yung Diyos ay hindi na kayang magpatawad pa ng isang taong nagkamali. Ano po? Kaya ang iba tingin nila sa sarili nila, mas banal sila, mas maayos kasi yung kanilang buhay. Ang di nila naiintindihan, ang Diyos, mas gusto niya yung isang sinner na nanunumbalik ano po sa kanya kaysa doon sa marami na sa tingin nila ay matuwid sila. Yan po ang dapat maintindihan natin. Ano? Kaya maging ang mga anghel nagre-rejoice sa langit kapag may isang makasalanang nanunumbalik sa Diyos. Kaya makikita niyo po, no, pagka mali yung pagkakilala natin sa Diyos, ano po, hindi natin nai-enjoy yung kanyang pag-ibig. Kaya alam niyo po sa buhay na ito, mahalaga yung magkaroon tayo ng tamang unawa sa ating Diyos. Na isa pala siyang Diyos
ng pag-ibig. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.